Hindi maisip nila Lain kung gaano maraming dugo ang nawala nang makita ang sugat ni Knaves. May isang dangkal ang haba ng sugat nito at medyo malalim kaya naman ganoon na lang ang takot niya at pag-iyak niya. Ang mga kamay nila Lain na mayroong hawak na cotton balls at iodine ay nanginginig habang ang mga luha niya ay walang ampat sa pagpatak. Marahan namang pinisil ni Knaves ang pisngi nila Lain at masuyong sinabi na, "Don't see." Hindi naman yan malubha, pagpapatahan niya. Subalit sa halip na kumalma ay lalo namang lumakas ang pag-iyak nila Lain. At matapos malinisan ang sugat at malagyan ng benda, ay nag-angat ng tingin siya ng tingin habang basa ng luha ang mga mayat pisngi. "Knaves, magiging masunuri na talaga ako sa iyo sa susunod." Nautal at naiiyak na wika niya sa lalaki. Nang makita naman na tila ilog na walang tigil sa pag-agos ang luha ng babae, ay sinadya pa ni Knaves na mas tuksuhin ito. "How obedient are you?" nakangising tanong niya. Nagyuko naman sila Lain ng ulo sa kakagatlabing nagsalita, "Simula ngayon. Lahat ng sasabihin mo susundin ko di." Biglang isang tao na mahiyaing tulad nila Lain, iyon ang unang beses na nagsabi siya ng ganoon kaya labis na hiya ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Gumalaw ang Adam's apple ni Knaves para pigilan ang sarili habang pinagmamasdan sila Lain. Kung wala lang silang kasama sa kotse ay baka kanina pa niya ito. "In that case, I just need to practice it when we get back so can test how obedient you will be." Pabulong sa saad ni Knaves sa mga tenga nito sa kaginagap ang palad ay marahang pinisil. Nakuha naman kaagad nila Lain ang ibig nitong sabihin dahilan para mag-init ang kanyang pisngi at punong tenga. Mabuti na lang ay abala ang mga kasamahan nila sa kotse kaya hindi napansin ng mga ito ang pagiging sweet ng dalawa. Inalis nila Lain ang paningin sa lalaki dahil nahihiya siyang makita nito ang pamumula ng kanyang pisngi, subalit pare-pareho silang natigilan nang biglang nagpreno ng mariin ang kanilang sinasakyan. "What happened?" kunot noong tanong ni Knaves kay General Yu. "There are people blocking the middle of the road," sagot naman ni General Yu habang nakatingin sa unahan. Nang marinig iyon ay naalerto sila Lain at Knaves. Nang silipin nila ay isang black na 4x4 truck na tulad sa institute ang nakita nilang nakaharang sa gitna ng kalsada sa tulay na kasalukuyan nilang binabagtas. Naging tensyonado sila Lain at napakapit siya sa mga braso ni Knaves ng mga oras na iyon. Pagsilip nila Lain sa labas ng kotse ay nanigas ang kanyang katawan nang makitang si Elijah Montenegro iyon na may matamis na ngiti sa labi. Hindi lang iyon. Sa likod nito ay mayroon pang 3x4 truck na nakaparada. Maya-maya pa nga ay bumaba ang mga sakay nyo na sa tantya niya ay nasa 10 hanggang 100 katao na pawang may bitbit na matataas na kalibre ng baril. Napilitang huminto ang sasakyan na kinalululan ni Knaves at Lain. Subalit si General Yu at ang dalawa lang mersenaryo na kasama ni Knaves sa sasakyan ay naglabas ng machine at ipinwesto. Bawat kampon ay naghanda na sa anumang mangyayari ng mga sandaling iyon. "Lain Aragon, I'm back," masayang nunsyo ni Elijah mula sa megaphone na hawak. Tinakasan ng kulay ang mukha ni Lain dahil sa narinig. Subalit naramdaman niyang marahang pinisil ni Knaves ang kanya balikat gamit ang isang kamay at ang isa ay hawak naman ang nanlalamig niyang mga palad na parabang sinasabing ayos lang ang lahat. At dahil ang military car na sinasakyan nila ay mayroong ding mga kagamitan para sa komunikasyon, kaya naman gamit ang radio transmitter ay makipag-usap si General Yu sa kabilang panig. "This is Isa Star, General Yu. Please, let us pass. I have important people on board," anang General Yu sa transmitter. Subalit na natili lang si Elijah kung saan ito nakatayo, at sa halip na sa radio transmitter ito sumagot ay sa megaphone nito sinabi ang nais. "There's the woman I'm looking for in your car, General Yu, so give her to me and I'll let you through," ani Elijah na hindi man lang nasindak kung General ang kausap. Nang makitang hindi nasindak ng kanyang pagpapakilala at nahihiyang tumingin si General Yu kay Knaves at sinalubong siya ng matalim na tingin. Walang nagawa ang General kundi muling makipag-usap kay Elijah. "These passengers are important people, so please let us pass, otherwise we will be forced to pass through violent means," muling pakiusap ni General Yu. Pero sa halip na sagutin ang General ay sila Lain ang binalingan ni Elijah na alam niyang nakasakay sa kotseng iyon. "Lain, ano ang ipinangako mo sakin bago ako umalis ng gabing iyon?" anya sa megaphone. "Halika na. Bumaba ka na diyan at sumama sakin."
I know you don't want to leave and I don't blame you. Wika pa ni Elijah sa masuyong tono. Pakiramdam nila Lain ay sinasakal siya ng mga sandaling iyon at nahihirapang huminga nang marinig ang boses na iyon ni Elijah. Takot na takot siya sa lalaki, lalong-lalo na sa bansang iyon, kaya naman ayaw na niyang magtagal pa kahit ultimo segundo sa bansang iyon. Sininyasan ni Knave si General, yun na iabot sa kanya ang radio transmitter na mabilis naman itong ibinigay. Nang magsasalita na sana si Knaves ay walang sabi-sabing inagaw nila Lain ang radyo at nagsalita. Hinding-hindi na ako sasama sayo, Elijah. Wika nila Lain sa kabilang linya. Hindi naman kumibo si Knaves at sa halip ay ginagap niya ang kamay ng babae at marahang pinisil na parabang pinalalakas ang kanyang loob. Kinalma nila Lain ang sarili sa katumikhim para alisin ang nakabara sa kanyang lalamunan. Sumuko ka na, Elijah. At humingi ka ng tawad sa kaluluwa ng lahat ng taong pinatay mo, saad pa nila Lain sa radyo. Dinig naman ang pang-asar na tawa ni Elijah mula sa megaphone. Lalaine, I know you are the person who admires me the most. When you hugged me that night, I know that you still feel the same way about me. Sa ngayon, alam kong nabubulagan ka lang pero naiintindihan kita. Basta kusa kang babalik sa akin, papatawarin kita. Bahagya namang sumama ang mukha ni Knaves nang marinig na niyakap ito nila Lain. Pero hindi iyon pansin ng babae, sa halip ay itinuloy nito ang pakikipag-usap kay Elijah. Ang taong hinahangaan ko ay si Dosi Elijah Montenegro na nagliligtas ng buhay at nagpapagaling ng walang hinihinging kapalit, na nagbibigay ng libreng gamot sa mga taong kapuspalad at nagbigay sa akin ng inspirasyon para maging mabuting tao. Nangako rin ako sa sarili kong magiging katulad mo balang araw. Mapait na napangiti si Elijah nang marinig iyon. Hindi mo kailangang magbago, Lalain. Pwede ka pa ring maging tulad ko basta sumama ka lang sa akin. Pero hindi na ikaw siya. Dagdag nila Lain na ikinatigil ni Elijah. Hindi na ikaw si Dosi Elijah Montenegro, dahil ikaw na ang demonyong si Catherine Wong na maraming buhay ang pinatay gamit ang sariling mga kamay. Hindi ka karapat-dapat ikumpara kay Dosi Elijah na nakilala ko di. Ang kaninang nakangiting mukha ni Elijah ay biglang naglaho at napalitan ng madilim na aura. Kung ganon, ayaw mo nang sumama sa akin. Really? Are you in love with him? Kung ganon, ayaw mo nang sumama sa akin. Really? Are you in love with him? Biglang tumahimik ang paligid sa tanong na iyon ni Elijah. Si Knaves ng mga sandaling iyon ay kinakabahang matiim na nakatitig kay Lalain. Answer me, sigaw ni Elijah sa megaphone. Mahal mo ba ang lalaking yan? Naisip naman ni Lalain na hanggat nasa China pa siya, ay hindi niya dapat masyadong galitin si Elijah dahil alam niyang teritoryo nito ang China. Kaya kahit gustong-gusto niyang aaminin ang totoong nararamdaman ay nagkaila siya. Saka na lang niya sasabihin ng personal kay Knaves ang mga katagang iyon kapag tama na ang sitwasyon at magandang pagkakataon. Huwag ka nang magsabi pa ng kung ano-ano. Padaanin mo na lang kami. Sagot ni Lalain sa baliw na lalaki. Matapos sabihin iyon ay naramdaman ni Lalain na lumuwang ang pagkakahawak ni Knaves sa kanyang kamay. Nang lingunin niya ito ay nakita niyang madilim ang anyo nito ng mga oras na iyon. Alam niyang na misinterpret na naman nito ang isinagot niyang iyon, pero lihim niyang ipinapangako sa sarili na matapos lang ang lahat ay aaminin na niya ang tunay na nararamdaman sa lalaki. Mahinang tumawa si Elijah dahil sa narinig. Mr. Dawson, it seems you also failed to win her heart, nanunuyang wika nito. Napayuko si Lalain sa kanyang mga kamay at lihim na napakagatlabi. Ang kaninang tensyon na nararamdaman niya sa hangin ay mas lalong bumigat. Maya-maya pa'y muling nagsalita si Elijah. You have two choices. First, you need to defeat the man, which is obviously unlikely to happen. Ano bang magagawa ng 5 katao laban sa 1 dosena? Puno ng panunuyang tura ni Elijah sa megaphone. Pangalawa, aalis kayo at ni. Sinadya ni Elijah na putulin ang sinasabi. Itinaas nito ang kanang kamay at ipinakita ang isang remote na may kulang-pulang ilaw. I-detonate ang bomba sa ilalim ng tulay. Bomba? Tila sumabog ang ulo ni Lalain sa narinig. Nababaliw na nga yata talaga si Elijah para maglagay ng bomba sa ilalim ng tulay. Samantala, lalong sumama ang mukha ni Knaves dahil sa sinabing iyon ni Elijah. Ayon sa sekretary niya,
Matagal nang nakababa ng eroplano si Elijah at malamang ang pagtatanim kaagad ng bomba ang inasikaso nito pagkarating. Nang sa gayon ay matrap sila kung sakaling magplano silang tatakas. Nanginginig naman ang mga kamay nila Lain at gumapang ang takot sa buo niyang katawan. Iniisip niya kung makakatakas ba siya sa lugar na iyon o doon na siya malilibing ng buhay. Subalit mas mamatamisin pa niyang mamatay ng mag-isa, kaysa naman isakripisyo ang buhay ng mga taong nagpakahirap para iligtas siya sa impyernong iyon, lalong-lalo na si Knives na pinakamamahal niya. Pakiramdam nila Lain ay may gabundok na bagay ang nakadagan sa kanyang likuran ng mga sandaling iyon. Ang bigat-bigat ng kanyang nararamdaman at para bang kinakapos siya ng hininga. Lalain! Lalain di! Pagtawag ni Knives sa babae sa kamahinang yugyog ang mga balikat. Are you okay? Ilang segundo rin ang nakalipas bago nagbalik sa wisyo si Lain. Pinagmasdan ni Knives ang namumutlang mukha ng babae saka wala sa sariling mahigpit itong niyakap. Don't be afraid. Hinding-hindi kita pababayaan. Tinawagan na si General Yu ang 5-star general na si General Chen. Matapos nitong malaman ang nangyari ay kaagad itong nag-dispatch ng mga tauhan, Wuhanyang's Bridge, sa Central China, kung saan sila naroroon. Knives has a special identity and if anything happens to him in China, the consequences will be terrible. Mr. Dawson, General Chen has already sent soldiers here. It will take about 30 minutes for them to arrive, so please wait a little longer. Bibigyan ko kayo ng 5 minutes para magdesisyon. Ani Elijah mula sa megaphone na ikinaudlot ng pag-uusap ni Knives at General Yu. Malinaw na ayaw silang bigyan ng baliw na lalaking iyon ng panahon para makapag-isip pa. 1G. Panimula ni Elijah. Muling nag-umpisa kabahan sila Lain ng mga sandaling iyon. Namumutla ang kanyang mukha dahil sa matinding takot sa maaaring mangyari. Pinagpawisan naman si General Yu ng mga sandaling iyon. Hindi sila maaaring manlaban dahil dehado sila at para lang siyang magpakamatay kung susubukan nila. Mr. Dawson, what should we do? Kinakabahang tanong ng general na masusing nakatingin kay Lain. Kaagad namang nakuha ni Knives ang gustong mangyari nito. No. I won't let her go. Parang may kung anong bagay ang humaplos sa puso ni Lain ng mga sandaling iyon. Nakakatuwang isipin na mayroong isang tao na handang magbuwis ng buhay para lang mailigtas siya. Napangiti ng mapait si Lain sa realisasyong iyon. Lain is his target so he won't press the detonator, kalmadong wika pa ni Knives. Ayaw namang makipagsapalaran ni General Yu ng mga sandaling iyon dahil galing sa Research Institute ang nasa kabilang panig na pawang mga halang ang kaluluwa. Kaya bakit niya ipagkakatiwala ang buhay sa isang babae lang? If you're scared, just jump off the bridge. Kung natatakot ka, tumalon ka na lang sa tulay, sagot naman ni Knives. Hindi niya gustong ipahiya si General Yu pero ayaw din niyang pag-isipan nito nang hindi maganda sila Lain. Bagaman sinabi iyon ni Knives, hindi naman iyon kayang gawin ni General Yu at ng kanyang mga tauhan. Because if they fail in the mission assigned by General Chen, their lives will be the price. Makahulugang pinagmasdan ni General Yu sila Lain at umasa na sana inaunawaan nito ang ibig niyang mangyari na huwag nitong hayaan na malagay sa alanganin ang lahat ng kasama alang-alang sa sariling kapakanan. Naunawaan naman kaagad nila Lain ang ibig sabihin ng tingin na iyon ni General Yu at otomatikong sumakit ang kanyang puso. Ang katotohanan na ginawa ni Knives ang lahat para mailigtas siya ay isang bagay na dapat niyang ipagpasalamat hanggang kamatayan. Kaya hinding-hindi niya hahayaang muling malagay sa alanganin ang buhay ni Knives dahil lang sa kanya. 2 minutes na lang ang natitira sa inyo. Lumapit ka na sa kinlalain ang sa gayon ay hindi na kailangang dumanak ang dugod. Muling anunsyo ni Elijah mula sa megaphone. Elijah didn't dare to blow up the Wuhan Bridge because the Republic of China wouldn't let him. If he did, the Chinese soldiers would definitely chase him, puno ng kasiguruhang sabi ni Knives sa mga kasamahan. Hindi iyon sinabi ni Knives para lang pakalmahin ang mga kasama kundi katotohanan iyon. Kung wala itong demands at gustong makuha ay malamang pinasabog na nito ang tulay. Pero dahil ang gusto lang nitong makuha sila Lain, at mayroon pa itong institute na pinamamahalaan, kaya ang tulad nitong tuso ay hindi gagawa ng bagay na hukay ng sarili nitong libingan. There may be a bomb, but perhaps its sole purpose is to destroy the defenses between both sides. Masuyong tumingin si Knives kay Lain at ginagap ang kamay nito.
Trust me. Huwag kang magpapaloko sa kanila. Parang pinipiga ang puso nila Lain habang pinagmamasdan ang gwapong mukha ni Knives ng mga sandaling iyon. Bahagya na rin itong namumutla na marahil ay dulot ng dugong nawala mula sa sugat nito sa dibdib. Sinikap nila Lain na pigilan ang luha na gustong kumawala sa kanyang dibdib, subalit nang magsalita ay pumiyok siya, senyales na pilit lang niyang itinatago ang tunay na nararamdaman. Naniniwala ako sa'yo, Knives. Maraming salamat dahil hindi mo ako sinukuan. Pero hindi ko rin kayang hilahin ka pababad. Pagkasabi niyon ay niyakap niya ng mahigpit si Knives at tumingin siya ng makahulugan kay General Yu na pasimple namang tumango. Ilang sandali pa ay walang ano-anong diniinan nila Lain ang sugat sa dibdib ni Knives dahilan para muling sumirit doon ang dugo at mamilipit ito dahil sa matinding sakit. Bagaman ramdam ni Knives ang kirot sa kanyang sugat sa dibdib ay hindi pa rin siya bumitaw sa pagkakayakap kay Lain. Alam niyang kaya nito ginawa iyon ay gusto nitong isakripisyo ang sarili para sa kaligtasan nila. But he's not the fool to let Lalaine do what she wants. He'll never let her fall into Elijah's hands again. Don't be stupid, Lalaine. Di kita hahayaan na mapunta sa kanya. Saad ni Knives na kahit nahihirapan ay bakas pa rin sa mata ang kagustuhang pigilan si Lalaine. Para namang sinasaksak ang dibdib ni Lalaine ng mga sandaling iyon. Ayaw niyang mauwi sa wala ang pinaghirapan ni Knives para mailigtas siya pero ayaw din niyang mamatay ito nang dahil sa kanya. Ganon niya ito kamahal. Nang sumunod na segundo ay pasimpleng tumango si Lalaine kay General Yu bilang hudyat. Mabilis naman itong nakaintindi at saka malakas na pinuntirya si Knives sa batok nang sa gayon ay mawalan ito ng malay. Dahan-dahang inihiga ni Lalaine ang walang ulirat na lalaki sa headrest ng car seat habang isa-isang pumapatak ang kanyang mga luha. Nang pagmasdan niya ang mukha ni Knives ay maputla ang manipis nitong labi at nakakunot ang mga noo. Samantalang ang kamay naman nito ay nanatili pa ring nakahawak sa kanyang braso. Ang kaninang mabining pagpatak ng kanyang luha ay nagmistulang ulan habang isa-isa niyang tinatanggal ang daliri ng lalaki na nakakapit sa kanya. Knives, kailangan mong mabuhay di. Umiiyak na mahinang usa ni Lalaine. Mahal na mahal kita. Bulong niya sa mga tenga nito kasabay ng tahimik na humahagulhol. Matapos sabihin iyon ay humarap siya kay General Yu. Please make sure he's safe, bilin niya. Don't worry, miss, sagot naman ni General Yu sa kapasimpleng tumango. Kahit hindi naman iyon sabihin ni Lalaine ay talagang misyon ni General Yu na makauwi ng ligtas si Knives Dawson dahil iyon ang kabilin-bilinan sa kanya ni General Chen. At para naman kay Lalaine, bagaman hindi ito kilala ni General Yu, at hindi niya alam kung ano ang kaugnayan nito kay Knives Dawson ay hinahangaan niya ito dahil napakatapang nito sa desisyong ginawa. Bago bumaba si Lalaine ng sasakyan ay inabot ni General Yu ang isang pistol at sinabing, "Good luck, young lady. 30 segundo na lang ang natitira sa inyo." Knives Dawson, kung ayaw mo pang ibigay si Lalaine, pare-parehas tayong mamamatay. Muling anunsyo ni Elijah mula sa megaphone. Nang marinig iyon ay walang lingon-lingon na bumaba si Lalaine ng kotse at taas noong naglakad patungo sa kinaroroonan ni Elijah. When the man saw Lalaine walking towards him, he smiled. He really knew how to make Lalaine obey. Kindness is her biggest weakness. Nakabukas ang mga bisig na sinalubong ni Elijah ang babae ng mga sandaling iyon. Baka sa mukha niya ang ngiting tagumpay habang pinagmamasdan ang magandang mukha nito. Lalaine, inayos ko na ang lahat. Hindi na tayo maghihiwalay pa, tila baliw na wika ni Elijah. Ang mga salitang iyon ay naging kakilakilabot sa kanyang pandinig. Huminto siya sa paglalakad ng may 100 metro mula kay Elijah. Lalaine D. Bahagyang naging tensyonado ang ekspresyon ni Elijah ng mga oras na iyon. Kung ayaw mong may mangyari sa kanilang masama, lumapit ka sa akin, pagbabanta niya pa sa babae. Lalapit lang ako sa iyo kung hahayaan mong umatras ang sasakyan nila sa ligtas na lugar, sigaw ni mula sa kinatatayuan. Do you think you have the right to negotiate with me now? Tanong ni Elijah na hindi na nakapaghintay at siya na ang lumapit kay Lalaine. Naalerto naman si Lalaine kaya mabilis niyang binunot ang balisong mula sa kanyang baywang at walang pag-aalinlangang itinutok sa sarili niyang dibdib. Hayaan mo silang makapunta sa ligtas na lugar, kundi bangkay ko na lang ang isasama mo paalis, matatag na sabi ni Lalaine sa lalaki. Subukan mo, galit naman na sagot ni Elijah na nahinto sa akmang paglapit. Alam mong kaya kong gawin ang sinasabi ko,
muling pagmamatigas nilalain. Masamang-masama naman ang mukha ni Elijah. Wala siyang balak na patayin si Knaves Dawson at gumawa ng problema para sa sarili. Gusto lang niyang barilin ito ng 2 beses at turuan ng leksyon. Alam din niyang marahil sa mga oras na iyon ay tumawag na ng reinforcement ang kasama ng mga itong si General Yu. Wala na siyang oras pa kaya nakipagkompromiso siya kay Lalain. Okay, I'll do what you want. Muling dinampot ni Elijah ang megaphone at nagsalita, umalis na kayo bago magbago ang isip ko, General Yu. Pinagmasdan naman ni General Yu si Lalain mula sa sinasakyan. Hindi niya akalain na magiging ganoon katalino ang babae sa sitwasyong iyon. Hindi na rin siya nagsayang pa ng oras, inutusan niya ang driver na umalis sa tulay at magpunta sa safe na lugar sa dulo ng tulay. Now, come to me you little rabbit. Or if you don't want them to just turn to dusty. Hindi ibinaba ni Lalain ang kutsilyong hawak at alam niyang bulletproof ang military car na sinasakyan ni Knives ng mga sandaling iyon. Sa halip ay matapang siyang nagsalita, Elijah, saan mo ako dadalhin? Pupunta ka ba sa ibang lugar para gawin ang mga kahayupan mo? Pinagmasdan siya ni Lalain na puno ng pagmamatigas at galit ang mga mata. Kung ganon, mas gugustuhin ko pang mamatay. Walang ano-ano'y isinaksak ni Lalain ang kutsilyong hawak sa kanyang dibdib, dahilan para mabilis na umagos ang sariwang dugo mula roon. Squared CI. You're crazy, bitch, sigaw ni Elijah saka nagmamadaling tumakbo sa kinaroroonan ni Lalain at inagaw ang kutsilyong hawak nito na kaagad niyang inihagis sa malayo. Nahihintakutan pa rin si Elijah sa ginawang iyon ni Lalain, kaya marahas niyang hinila ito patungo sa kanyang bisig at galit na nagsalita. Lalain, kailangan mong sumama sa akin hanggang sa mamatay ka. Hindi ako sasama sa'yo. Wika naman ni Lalain sa namamaos na boses habang nakasandal ang buong bigat ng katawan kay Elijah. Ramdam niya ang hapdi at matinding kirot ng sugat na nagmumula sa kanyang dibdib. May mapait na ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa direksyon kung nasaan ang sasakyan na kinalululan ng taong pinakamamahal niya. Gusto sana niya itong makita bago siya mamatay pero mukhang huli na ang lahat. Wala kang pagpipilian. Sasama ka sa akin kahit mamatay ka pa, naniningkit sa galit na sigaw ni Elijah. Kasuklam-suklam ang anyo nito ng mga oras na iyon na para bang inaalihan ito ng demonyo. Subalit matapos niyang magsalita ay isang matigas na bagay ang naramdaman niya sa kanyang tagiliran. Nang yumuko siya upang sipatin kung ano iyon ay nakita niyang may pistol na hawak si Lalain at nakatutok sa kanya. Maraming salamat dahil tinuruan mo ako kung paano humawak ng baril. Hindi ko nahahayaan pang makatakas ka at makapaghasik ng kasamaan sa lipunan. Naway pagsisihan mo ang pagpatay sa mga taong binawian mo ng buhay. Matapos sabihin iyon ay walang pag-aalinlangang kinalabit ni Lalain ang gatilyo ng baril na hawak. Sa isang iglap, kaagad bumulwak ang sariwang dugo mula sa tiyan nito. Nalalaki ang mga mata ni Elijah habang nakatingin kay Lalain na puno ng puot ang mga mata. Hindi niya kailanman naisip na ang babaeng kay tagal niyang inaasam ay siyang gagawa sa kanya ng ganoon. Hindi man makapaniwala sa ginawang iyon ni Lalain, nanatili pa ring kalmado si Elijah. Dahil isa-is magdoktor, alam niya kung may vital organs ang natamaan ng bala. Fortunately, the bullet did not hit his sensitive organ, but the wound was deep and if not treated immediately, he could bleed to death. Mariing inilapat ni Elijah ang kanyang palad sa nagdurugong sugat at nagtangkang agawin ang baril mula sa mga kamay ni Lalain na muling itinutok sa kanya dahil sa pagkataranta. Elijah quickly twisted the woman's wrist, causing her to drop the gun and fall to the ground. Hindi na rin binigyan pa ng pagkakataon ni Elijah na muling makapanlaban ang babae kaya maagap niyang sinipa ang baril palayo. Kahit may tama na ng baril, may natitita pa ring lakas si Elijah, at nagagawa pa rin niyang pigain ng mahigpit ang pulsuhan ni Lalain na para bang gusto niyang durugin iyon. You disappointed me, Lalain. Ani Elijah na masamang-masama ang hilatsa ng mukha. Nangangatal ang labi ni Lalain ng mga oras na iyon dahil sa matinding sakit na nararamdaman. At dahil may sugat din siya sa dibdib kaya pakiramdam niya ay unti-unti na rin siyang nanghihina. Dahil sinuway mo ako, ang dapat sayo ay maging spesimen at pira-pirasuhin. Ang isa sa mga tauhan ni Elijah ay nakatutok na ang baril kay Lalain at naghihintay na lang ng hudyat nito. Hiyo kinang. Squared Ryu ng AC ng DHU, Scientific FDF Japanese Yens S2 Hyudsei Degree US.
Don't shoot. The specimen's body will be damaged if there is gunshot wound. Saway ni Elijah sa tauhan bagaman naroon pa rin ang nanlilisik na mga mata. Nanlalamig ang buong katawan ni Lalain sa mga naririnig mula sa demonyong lalaki. Hindi niya lubos maisip na ganito kaitim ang budhi ng lalaking pinagkakautangan niya ng loob. And because Elijah had run out of patience with the woman's stubbornness, he sternly ordered his men to put her in the car and head to Knives Dawson's location. Knives Dawson disi and lagi. Take Knives Dawson's head and give it to me. Utos nito sa mga tauhan na kaagad namang tumalima. Buhay ni Knives Dawson ang kapalit ng pagiging suwail mo, Lalain, baling niya sa babae. Nanlalaki ang mga mata ni Lalain habang nakatingin kay Elijah at otomatikong bumalot ang kilabot sa buo niyang katawan dahil sa mga naulinigan. Tuwag! Ako na lang ang patayin mo. Ako ang bumaril sa'yo kaya ako nang patayin mo, pagmamakaawa ni Lalain at lumuhod pa sa paanan nito. But instead of being moved, Elijah gave the woman a terrifying smile and squeezed her chin. Since you are stubborn, wait until make you a specimen. For now, watch us kill the person you love. Hayop ka talaga. Napaka-demonyo mo. Hayop ka, umiiyak na sigaw ni Lalain sa kaakmang tatayo upang sugurin ang lalaki, ngunit may isang matigas na kamay ang humila sa kanya at kumaladkad. Wala nang nagawa pa si Lalain ng mga sandaling iyon. Kasalanan niya ang lahat kung bakit pati si Knives ang madadamay pa sa gulong iyon. Umiyak na lang siya ng umiyak habang pilit na isinasakay sa likuran ng sasakyan. Ngunit sa kabila ng nagkakagulong paligid, isang putok ng baril ang umalinggaw sa paligid mula sa kung saan. At bago pa makahuma si Lalain, bumulagta na sa lupa ang lalaking maihawak sa kanya. Nasapul ito ng bala sa sentido na kaagad nitong ikinamatay. Nasubsob si Lalain sa lupa, at nang tumingala siya para hanapin kung sino ang may gawa niyon, ay halos panawan siya ng ulirat nang makitang si Knives Dawson iyon. Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Lalain sa lalaki habang humahagulhol. Matiim na nakatingin si Knives sa kanya habang ang baril na hawak ay nakatutok sa mga kalaban na nasa harapan. Basa na rin ang dugo ang suot nito dahil sa sugat sa dibdib. You're stupid. Di mo man lang inisip ang mararamdaman ko kapag mawala ka, ganting sigaw ni Knives na bakas ang hinanakit sa mga mata. Tila may tinik sa lalamunan ni Lalain ng mga oras na iyon ay wala siyang ibang magawa kundi umiyak di lang. Alam niyang naging makasarili ang desisyon niya pero hindi siya papayag na may mangyaring masama rito dahil sa kanya. Nang sumunod na segundo, napuno ang buong katawan ni Knives ng kulay pulang laser mula sa mga nakatutok na baril ng mga kalaban. But there was no trace of fear in Knives' eyes, only determination. He stood straight and elegant as he held his gun and faced a large number of opponents. Ang itsurang iyon naman ni Knives Dawson ay lalong umubo sa pasensya ni Elijah. Nang mga oras na iyon ay hindi na siya nakapag-isip pa ng maayos at basta na lang nagbigay ng utos sa mga tauhan. Shailan squared diyan. Kill that bastard, utos niya sa kanyang mga tauhan sabay wasiwas ng kamay. Ngunit bago pa man makahuma ang mga tauhan ni Elijah, isang helikopter ang sumulpot sa himpapawid. At hindi lang isa kundi 3 helikopter ang nasa ere ng mga oras na iyon. Sa isang iglap ay nagpaulan ang mga ito ng bala sa direksyon ng mga tauhan ni Elijah. Mabilis na nagsipulasan ang mga ito at parabang mga hayop na naghahanap ng mapagtataguan. But because they had no defense against the enemy in the air, they fell 1-1. Samantala, sa bilis ng mga pangyayari ay hindi na nagawa pa ni Lalain na makakilos. Yumuko na lang siya at tinakpan ang mga tenga habang nanginginig sa takot ang buong katawan. Habang ang lahat ng naroon ay natataranta at naghahanap ng mapagtataguan, si Knives lang ang taong walang katakot-takot na naglalakad patungo sa direksyon ni Lalain. Sa mga paningin ni Lalain, para itong isang magiting na kabalyero na inililigtas ang isang kawawang prinsesa. Napakagwapo rin ito at tila ba nagliliwanag sa mga sandaling iyon. Muling nag-init ang sulok ng mga mata ni Lalain habang nakatingin sa lalaking papalapit sa kanya. Inipon niya ang lahat ng lakas upang tumayo at salubungin ito. Ganoon din ang ginawa ni Knives, sinalubong niya si Lalain ng mahigpit na yakap na para bang kay tagal nilang nawala sa isa't isa. Nag-angat ng tingin si Lalain at pinagmasdan ang gwapong mukha ng lalaki saka pumikit dumilat sa takot na baka panaginip lang ang lahat.
Ngunit napagtanto niyang hindi siya nananaginip lang nang marinig niya ang malakas na tibok ng lalaki habang yakap niya ito. Hinapit ni Knives ang baywang nilalain gamit ang kanang kamay habang ang kaliwa naman ay nakayakap sa kanya ng mahigpit. Nakatitig siya sa luha ang mga mata nilalain sa kamapait na ngumiti. Kapag iniwan mo pa ulit ako sa susunod, ayoko na talaga sayod. Puno ng emosyong wika ni Knives habang nanginginig ang boses. Malinaw na narinig nilalain ang sinabi nito kaya naman ang luha na kanina pa gustong kumawala ay tuluyan ng bumuhos. Mahigpit na nagyakap ang dalawa na para bang wala ng bukas. Sa mga oras na iyon, pakiramdam ni Knives at lalain ay sila lang dalawa sa lugar na iyon. Sa isip ni Knives ay muntik nang mawala sa kanya habang buhay. I'm sorry kung naging makasarili ako, Knives. Pipatawarin mo ako. Ayaw ko lang na mapahamak ka ng dahil sa akin. Humahagulhol na saad ni lalain habang mahigpit na yakap-yakap ang lalaking pinakamamahal. Magsasalita pa sana si Knives, subalit na udlot iyon nang pumailan lang ang isang lakas na putok ng baril. Paglingon niya, si Elijah iyon na nanlilisik ang mga mata at maihawak na baril. At huli na nang mapagtanto ni Knives na siya ang pinuntirya nito nang maramdaman niyang may kung anong bagay ang tumama sa kanyang likuran, na dahilan para unti-unti siyang kumalas sa pagkakayakap kay lalain at bumagsak sa lupa. Habang nahihimbing ay managinip si lalain. Sa panaginip niya ay nagbalik siya sa pagiging musmos, nakasuot ng isang kulay pink na bestida na para bang isang prinsesa, at nakatayo sa tapat ng isang napakagandang bahay. Puno ng pagkamangha siyang nakatingin sa bahay na iyon na tila ba palasyo sa laki na may pamilyar na damdamin sa kanyang puso. Maya-maya ay siyang magandang babae ang lumapit sa kanya na nakasuot ng eleganteng bestida at matamis ang ngiti habang nakatingin sa kanya. "In my sweet little girl, we're home tea." Pero ang batang siya ay mariing ikinuyom ang kamay at umiling sa kaharap. Hindi po ito ang bahay ko. Muling umiti ang babae sa kanya at saka lumingon sa likuran kung saan nakatayo ang isang matangkad at gwapong lalaki. "Honey, look at your daughter." Nahilo yata siya sa pagkakahulog kaya hindi niya natatandaan ang sariling bahay. Saad ng babae sa lalaking iyon. Malakas namang tumawa ang lalaking iyon saka dahan-dahang lumapit sa kanya ay marahang hinaplos ang kanyang ulo. "What a naughty child indeed," anang lalaki habang malakas na tumatawa. Lumapit ang lalakit babae sa magkabilang gilid niya at hinawakan siya sa magkabilang braso saka naglakad papalapit sa malaking palasyo na iyon. "Lalain, anak, umuwi na tayo." Masuyong saad ng mga ito sa kanya habang papalapit sa gate ng malaking bahay na iyon. Subalit nang nasa tapat na sila niyon ay bilang nagbago ang lahat. Ang kaninang makulay at maliwanag na paligid ay biglang binalot ng dilim at malakas na pag-ulan. Ang kanyang mga magulang na nakahawak sa magkabila niyang kamay ay biglang naglaho na parang bula. Lumingalinga siya sa paligid subalit walang hanggang kadiliman lang ang nakikita niya. Ilang sandali pa isang boses ng babae ang narinig niya mula sa kanyang likuran at nang lumingon siya ay nakita niyang duguan ang kanyang ina habang nakahawak sa maliit niyang kamay. "Baby, naaalala mo pa ba ang larong taguan na nilalaro natin noo?" tanong nito. Tumayo siya. "Kung ganon, magtago ka at wag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi." Nang marinig iyon ay may gumihit na matinding kirot sa dibdib ni lalain at napahagulhol siya ng iyak. Wag mo akong iwan," pagmamakaawa niya sa kanyang ina. "Pakiusap, wag mo akong iwan." Lumuluhang sambit ni lalain habang nakapikit at pumapaling-paling ang ulo sa higaan. "Miss, wake up. Miss." Naramdaman ni lalain na may yumuyugyog sa kanyang balikat at dahil doon ay idinilat niya ang mga mata na hilam ng luha. Isang babaeng nurse ang bumungad sa kanya na bakas ang pagtataka sa mukha. Panaginip lang pala ang lahat. Bumaling si lalain sa nurse na nakatunghay sa kanya. Sa unang tingin pa lang niya sa babae at sa ayos ng kwarto kung saan siya naroon ay masasabi niyang nasa China pa rin siya. "You're having nightmares," matatas na saad ng nurse sa wikang English. Biglang nanumbalik sa isipan ni lalain ang lahat ng mga nangyari at ganoon na lang ang pagpapanik at matinding takot na naramdaman niya nang maalala ang nangyari kay Knives. Natatandaan niyang nabaril ito ni Elijah at pagkatapos ay nawalan ng malay. Hindi na maalala pa ni lalain ang mga sumunod na nangyari. Ang kaisa-isang bagay lang na natatandaan niya ay may mga taong dumating para tulungan sila.
Natatarantang hinila nilalain ang pulsuhan ng babaeng nurse at nanginginig ang boses na nagtanong. Where is he? Tanong niya. Who is it, miss? Kunot noong tanong naman nito. The person was rushed to the hospital with. He's in the next ward, miss. Hindi na tinapos pa nilalain ang sinasabi ng nurse, saka walang sabi-sabing tinanggal niya ang dextrose na nakalagay sa kanyang kamay ay nagmamadaling tinungo ang kasunod na ward. Subalit ganoon na lang ang pagtataka nilalain nang pagdating niya sa susunod na ward ay bakante ang kama, at ang tanging naroon lang ay ang nurse na nag-aayos ng kama. Nang makitang naroon sila Lain ay nagtataka itong tumingin sa kanya. Miss, who are you looking for? Kumakabog ang dibdib nila Lain dahil sa matinding takot at nanginginig ang mga kamay na nagtanong, where is the person in this bed? Kumunot ang noo ng nurse nang marinig ito. Don't you know? The patient has been taken to the morgue. Otomatikong tumulo ang mga luha nila Lain ng mga sandaling iyon. Oh, what did you say? Hindi makapaniwalang tanong niya. The patient has passed away and has been taken to the morgue. Anang nurse na ikinagulat nila Lain. Si Knaves patay na? Paano nangyari iyon? Bakit? Parang kandila na naupo sila Lain ng mga sandaling iyon. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Hindi maaaring mamatay si Knaves, hindi maaari. Napaluhod sila Lain sa sahig dahil pakiramdam niya ay biglang nanghina ang kanyang tuhod. Parang ulan na pumapatak ang kanyang luha nang walang tigil ng mga sandaling iyon ay lihim na hiniling na sana ipanaginip lang ang lahat. Knaves, hindi ka pwedeng mamatay. Hindi ba sabi mo gusto mong malaman kung magiging masunurin na ako sa'yo? Hindi ka pwedeng mamatay. Pipaano na ako kapag nawala ka? Humahagulhol-lalitan niya nila Lain. Tila naantig naman ang puso ng nurse sa makabagbag damdamin na mga salita nila Lain, kaya naman kahit ay pinakalma siya nito. Miss, you need to be open-minded about everything. You should accept that life and death are part of human life. Besides, your grandfather is 70 years old. He's lucky to have lived that long. Natigilan sila Lain nang marinig ang sinabi ng nurse. At dahil labis-labis ang kanyang pag-iyak, kaya sininok pa siya ng mga oras na iyon. Oh, what did you say? Kunot noong tanong nila Lain. Bakas naman ang pagtataka sa nurse habang nakatingin kay Lain. He's lucky to have lived that long. Umiling siya. No, how old did you say he is? Pag-ulit nila Lain. 90 years old, anang nurse subalit dahil sa takot na baka nagkakamali lang ay muli nitong kinuha patient's record at tiningnan. Yes, according to the record, he's 70 years old. 70 years old. Kung ganoon. Sa pagkakataong iyon, isang baritono at pamilyar na boses ng lalaki ang nagsalita mula sa likuran nila Lain. Hey you little idiot. Dahan-dahang lumingon sila Lain sa tinig na iyon ay doon niya nakita ni Knaves Dawson na prenteng nakasandal sa hamba ng pinto at nakangisi. Tulad niya, nakasuot din ang lalaki ng blue and white strip hospital gown. Sinong iniiyakan mo? Nang aasar na tanong ni Knaves. Kaagad namang napagtanto ng nurse na mali ang ward na pinasok nila Lain, kaya lihim itong napangiti. It turns out you entered the wrong ward, miss, anang nurse sa katumingin kay Knaves na tila kinikilig. Your boyfriend is here. Parang gustong lumubog nila Lain sa kinatatayuan ng mga oras na iyon dahil sa sobrang kahihiyan. Bakit ba hindi niya muna tinanong kung anong pangalan ng pasyente bago siya pumalahaw ng iyak? Lalaine just bowed her head in embarrassment. That's Scalig Knives approached her and pulled her beside the hands to lead her out of the ward. Nang makarating sa kwarto kung saan siya tumutuloy, pansamantalang nakalimutan nila Lain ang kahihiyan at kaagad na kinalas ang butones ng suot na hospital gown ng lalaki at sinuri ang katawan nito. Muling pumatak ang kanyang mga luha nang makita ang benda sa dibdib at katawan ng lalaki. Aayos ka lang ba? Ano na nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong nila Lain. Samantala, wala namang kamalay-malay sila Lain na kanina pa nakatingin sa kanya si Knaves habang nakangiti ng matamis. Nakangiti lang na nakaupo si Knaves sa harapan nila Lain ay hinahayaan ito sa gusto nitong gawin. Hindi mo pa ako sinasagot. May masakit ba sa'yo? Muling tanong nila Lain habang masusing sinusuri ang katawan ng lalaki na tuluyan na niyang naalis ang suot na damit. Nang makita na bukod sa benda sa dibdib at likod ay wala na siyang ibang nakita pang sugat ang nakahinga ng maluwang sila Lain.
Sigurado ka bang wala ka ng ibang sugat? Naninigurong tanong nila Lain sa lalaki. Di mo pa naman nakikita lahat, makahulog ang saad ni Neve sa babae. May ibang parte ka pang hindi natitingnan. Saan? Maagap na tanong nila Lain sa lalaki. Walang kamalay-malay na tinutokso lang siya nito. You haven't taken his pants off yet, nakangising saad ni Knives. Ilang segundo rin ang lumipas bago magkapag-react sila Lain sa sinabi ng lalaki. At otomatikong namula ang buo niyang mukha nang lubusang maintindihan ang ibig sabihin ng lalaki. Hinawakan siya ni Knives sa mga kamay at namamaos ang tinig na nagsalita. Can you check that too? Pilyo pang tanong niya. Puro kakalokohan. Hindi ka pa magaling di. Anang lalain sabay tulak sa lalaki palayo. Ngunit sa halip na pakawalan, ay hinila siya ni Knives papalapit at saka walang sabi-sabing siniil siya ng halik. Sandaling natigilan sila Lain pero paglaon ay tumugon din sa halik ng lalaki. Nangunyapit siya sa batok nito at ipinikit ang mga mata habang nakikipagpalitan ng mainit na halik. Nagbaba ng tingin si Knives at pinagmasdan ang mukha ng babae na namumula ng mga oras na iyon. Nakaramdam siya ng kakaibang damdamin sa kanyang puso. Dahilan para marahan niyang ihiga ito sa hospital bed habang masuyong hinahalikan. Nasa ospital tayo. Pag-awat nila Lain sa lalaki ng pansamantalang kumawala sa pagkakahalik nito. Ginawa na natin to noon, pilyong sagot naman ni Knives sa namamaos na tinig. Mas lalong nag-init ang pakiramdam nila Lain nang marinig ang paos na boses ng lalaki na parabang nang aakit. Maghintay ka muna, hindi ka pa magaling. Sinadya ni Knives na idiin ang sarili sa ibabaw nito saka hinapit ang maliit nitong baywang. Who said earlier that he would obey everything I say? Nakagat nila Lain ang labi dahil sa sinabing iyon ng lalaki. Muling nag-init ang kanyang pisngi at punong tenga nang maalala ang kahihiyan kanina lang. Sige na nga. Ikaw nang bahala kung anong gusto mong gawin. Anang lalain na halos isubsob na ang sarili sa unan dahil sa matinding pagkailang. Knives really liked the woman's look so much that he couldn't help but kiss her on the lips again. Nagtagal ang kanilang halik hanggang sa kapwa, habol-habol nila ang hininga ng bumitaw sa isa't isa. Komportabling nahiga sila Lain at Knives at pinagkasya ang sa maliit na hospital bed, yakap-yakap ang isa't isa at malayang naririnig ang tibok ng puso ng bawat isa. Namayani ang mahabang katahimikan sa pagitan ng mga ito hanggang sila Lain na ang unang nagsalita. Kailan tayo babalik sa Pinas? Usisa niya. Pumihit paharap sa kanya si Knives at isinubsob ang ulo niya sa matipunong dibdib nito. Bukas ng gabi. Ano ang nangyari kay Elijah? Nahuli ba siya ng mga pulis? He threw himself off the bridge when he had nowhere else to go. Then his car exploded and was completely destroyed. Anang Knives na ikinasinghap nila Lain. Maaari kayang patay na siya, tanong nila Lain na bahagyang nakaramdam ng tensyon. Huwag kang mag-alala. Kung makaligtas man siya sa pagsabog, pating naman ang makikinabang sa kanya sa tubig, pagpapakalma ni Knives sa babae. Subalit para kay Knives, hindi pa rin siya lubusang naniniwala sa patay na nga si Elijah, dahil maaaring bagi sumabog ang kotse nito ay tumalo na ito sa tubig. Furthermore, according to the Chinese police, Elijah has a unique ability that allows him to escape from complicated situations. A human ability that should not be ignored. Pinili ni Knives na huwag na itong sabihin mailalain dahil ayaw niyang mag-alala at maging paranoid ang babae. Even if he is alive, he will never be able to set foot in the Philippines again because the National Bureau of Investigation and Interpol are already waiting to arrest him. Pinisil ni Elijah ang tungkin ng ilong nila Lain at sinabing, "You did a good job shooting him." Siguradong akong napuruhan siya at hindi na rin magtatagal kung buhay pa siya. Matapos ang insidenteng iyon, nawalan na ng tatlong mahalagang leader ang Research Institute. Alam niyang si Elijah ang pumatay kay Madison, at si Faye naman ay napag-alaman niyang nawawala kaya naman wala na itong pupuntahan pa. Lahat ng tao na naroon sa Research Institute ay nadakip na at ang mga kababaihan ay nairescue na. Si General Chen, ang mataas na taong koneksyon ni Knives sa China ay pinasalamatan sila dahil nagkaroon sila ng malaking papel sa pangyayaring iyon. Ninais din nitong makilala sila Lain, pero siya na ang tumanggi para na rin maiwasan ang mga baliw na taong gustong target-in sila Lain. Nakahinga naman ng maluwang sila Lain nang malaman na nabuwag na ang malaimpyernong lugar kung saan siya nanggaling.
Masaya siyang natulungan niya kahit papaano ang mga kababaihang naroon na nagdurusa. Sakay na ng isang private plane si Kneves at lalain pabalik sa Pilipinas. Na-discharge na sila sa hospital matapos ang halos isang linggong pananatili doon. Magkatabi sila Lain at Neve sa upuan habang kapwa nakatingin sa bintana na bahagya nilang hinawi upang makita ang labas niyon. Hindi makakalimutan nila Lain ang lahat ng mga karanasan niya sa bansang China, lalong-lalo na ang tungkol kay Eliga. Hindi niya akalain na ang taong pinagkakautangan niya ng loob ay isa palang demonyo na nagpapanggap bilang anghel. Kasalanan man sa Diyos, pero lihim niyang ipinagdasal na sana ay patay na nga ito at nilamon ng malalim na ilog. Labis-labis na kasamaan ang nagawa nito, hindi lang sa kanya, kundi maging sa mga kapwa niya, kababaihan na dinukot nito at pinaghirapan sa institute na iyon. May 3 oras din ang itinagal ang bayahe, kaya nagpa siya munang maidlip sila Lain, habang nakasandal ang ulo sa balikat ng taong pinakamamahal niya. Napakagaan ng kanyang pakiramdam at para bang kapag katabi niya ito at ligtas siya sa anumang kapahamakan. Hindi malaman nila Lain kung gaano katagal siyang nakatulog, subalit nagising siya nang marinig na may kausap si Kneves sa cellphone habang nakaupo pa rin sa kanyang tabi. "Yes, Dad. I'm coming," ani Kneves saka pinatay na ang cellphone. Otomatikong nagdilat ng mga mata sila Lain at napatingin sa katabi. "Aalis ka kaagad?" tanong nila Lain sa lalaki. "Yes. Dad asked me to come over." Nanigas ang katawan sila Lain sa narinig. Muntik na niyang makalimutan na 3 araw na lang ang natitira para sa deadline ng 1 buwang palugit na ibinigay ng Regional Trial Court para sa kanilang annulment. Kinalma nila Lain ang sarili at hindi ipinahalata na kinakabahan. "Itutuloy na ba natin ang annulment?" Hindi nagsalita si Kneves at nanatili lang itong tahimik. Matiim ang kanyang mga titit ay kung ano sa mga mata nito na hindi maintindihan nila Lain. Naikuyom nila Lain ang mga kamao. Pagsang-ayon ang ibig sabihin ng pananahimik nito. Biglang kumirot ang dibdib nila Lain at nakaramdam siya ng pait sa kanyang puso. Ang buong akala pa naman niya ay matapos ang lahat ng kanilang mga pinagdaanang dalawa ay magbabago ang kahitna ng kanilang relasyon. Subalit mukhang gusto pa rin itong ituloy ang annulment. Tila may unos na lumulukob sa puso nila Lain ng mga sandaling iyon. Ni hindi na niya kaya pang tumingin sa lalaki sa takot na hindi niya mapigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Masyado lang siyang nakakaawa pag ganoon. Isa pa, utang na loob niya kay Kneves ang kanyang buhay at kailangan niyang sumunod sa gusto nitong mangyari ano't ano paman. Humugot muna ng malalim na hininga sila Lain para kalmahin ang sarili bago nagsalita. Kailangan ko munang makuha ang registration booklet ko kaya hindi pwede ngayong araw. Nahuli na ng pulis ang kanyang nanay Ursula, kaya mas madali para sa kanyang kumuha ng registration booklet. Kailangan na lang niyang magpunta sa police station para makakuha niyon. Sinikap nila Lain ng mga oras na iyon na huwag sumungaw ang luha sa kanyang mga mata saka pilit mangumiti. "Bibukas na lang ng umaga, okay lang na sayo?" tanong niya pa. "No, eh." Iyon lang ang isinagot ni Kneves habang mabigat ang tinging ipinupukol kay Lain. Kumirot ang puso niya sa sagot nito. Masyado ba itong nagmamadali kaya hindi na ito makapaghintay pa ng bukas? At gusto kaagad nito na pagbaba nila sa eroplanong iyon ay asikasuhin na nila ang annulment. "Oo, okay, sige. Susubukan kong kumuha mamaya ng booklet," sagot na lang niya sa kaumayos ng upo at tumingin sa labas ng bintana ng sinasakyang eroplano. Madaling araw na at natitiyak niyang pagbaba nila yun ay umaga na. Siguro iyon na rin ang huling pagkakataon na makakasama niya ang lalaking pinakamamahal. May kasunduan sila ng daddy nito at kung nais pa rin ang pakasalan si Gwyneth, ay wala siyang magagawa kundi magpakalayo-layo na. Ipinikit nila Lain ang mga mata at pilit sinupil pagpatak ng kanyang mga luha. Gusto niyang namnamin at sariwain ang pakiramdam na kasama niya si Kneves dahil baka hindi na iyon maulit pa. "You want an annulment?" Maya-maya itanong ni Kneves na ikinamulat ng kanyang mga mata. Lumingon siya sa gawin nito at naroon pa rin ang matiim na titig nito sa kanya. Natigilan sila Lain. At paano naman niya gugustuhin na makipaghiwalay sa lalaki? Hindi ba ito ang may gustong matuloy ang annulment? "Answer me." Hinawakan ni Kneves ng mahigpit ang kanyang pulsuhan habang naghihintay sa kanyang sagot.
Habang pinagmamasdan nila Lain ang lalaki ay nagbalik sa kanyang alaala ang eksena noong naglalakad ito papunta sa kanila ng nagkakagulong paligid. Bigla-biglang nagulo ang tibok ng kanyang puso ng mga sandaling iyon at maging ang paghinga niya ay naging abnormal. Naging blanko ang isip nila Lain at nakapagsabi siya ng bagay na hindi masyadong pinag-iisapan. Ayaw ko di. Natutop din nila Lain ang kanyang bibig matapos magbalik sa wisyo. Pero huli na dahil hindi na niya pwede pang bawiin ang nasabi na niya. Nagbaba ng tingin si habang abot-abot ang kaba sa dibdib. Kung pwede nga lang tumalon sa eroplano ay ginawa na niya dahil natatakot siyang marinig ang isasagot ni Gneves sa kanya. Matama namang pinagmamasdan ni Gneves ang nakayukong babae at kitang-kita niya sa mga mata nito ang pagkailang at pagpapanik. Sa isang iglap, ang pamimigat ng kanyang dibdib ay biglang naglaho. Just now, he had thought Lalaine couldn't wait to leave him. But now, he could clearly see in her beautiful face that she was sad and seemed about to tear. Marahang hinaplos ni Gneves ang buhok nito sa kasinabing, "Okay, I'll think about it." Anong ibig mong sabihin? Tanong nila Lain sa lalaki na bakas ang pagtataka sa mukha. Ayaw mong matuloy ang annulment natin, right? Pag-isipan ko, pag-ulit ni Gneves. Tuluyan nang nalito sila Lain sa ibig sabihin ng lalaki. Isang hindi makatotohanang ideya ang pumasok sa kanyang isipan ng mga oras na iyon, hindi siya mapapakali kung hindi niya malalaman ang sagot. Kinagat niya ang pang-ibabang sa katumingin ang diretsyo sa mga mata ni Gneves at maingat na nagtanong. Aayaw mo ring matuloy ang annulment, hindi ba? Nang marinig ang salitang tirin, ay mas naging komportable ang dibdib ni Gneves. Dahil ang ibig sabihin yon ay ayaw talaga nitong matuloy ang kanilang annulment. Masuyong ginagap ni Gneves ang maliit na mukha ng babae saka masuyong hinalikan sa mga labi. Sa Dawson Residence ka dumiretso at ibibigay ko sa iyo ang sagot pagbalik ko di. Halos lumukso ang puso nila Lain dahil sa matinding kasiyahan. Kanina lang ay maiiyak na siya sa sobrang lungkot pero ngayon ay walang pagsidlan ang saya sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong iyon, hindi na nagpatumpik-tumpik pa sila Lain at sinunod ang tunay na nilalaman ng kanyang puson. Sige, hihintayin kita. Sa Dawson Palace na pagmamay-ari ng pamilya Dawson nagpunta si Gneves para makipagkita sa kanyang daddy. As he entered the banquet hall, he immediately noticed the ornate decoration. The motif of the banquet hall was white and red with roses of the same color as decoration. The entire place was elegant and full of luxury, symbolizing a powerful and wealthy family. Napakunot noo si Gneves at walang alam sa mga nangyayari. Nang sumunod na segundo, dumako ang tingin niya sa malaking screen sa stage, kung saan may nakasulat ang salitang engagement party. Nasa stage din si Gwyneth na nakasuot ng white dress at buong pagmamahal na nakatingin sa kanya. Otomatikong nagdilim ang gwapong mukha ni Gneves saka bumaling sa kanyang sekretary na katabi niya. What the putya is going on, Mr. Miller? Tanong niya kay Liam. Pinagpawisan naman ng malamig si Liam dahil sa tanong na iyon ng kanyang boss. Maging siya kasi ay walang alam kung ano ang nangyayari ng mga sandaling iyon. I don't know either, sir. Mr. Kennedy didn't say anything about this when he last asked about you, paliwanag ni Liam. Hindi na tinapos pa ni Gneves ang sinasabi ng kanyang sekretary, at sa halip at mabilis siyang lumapit sa kanyang daddy na kasalukuyang abala sa pagmamando sa mga tauhan. Nang makita siya ng kanyang daddy na papalapit ay sandali itong nagpaalam sa kausap at binalingan siya. What's the meaning of this, Dad? Kunot, noong tanong niya sa matanda. Can't you see, Hijo? This is your engagement party with Gwyneth, nakangiting saad ni Kennedy Dawson sa kanyang anak. It's better to do it now than to wait for the right time. Dad, malamig na pagtawag ni Gneves sa kanyang daddy. Huwag mo nang patagalin, Hijo. Come on, get dressed, the guests are coming, saad pa ni Kennedy na walang pakialam sa anak. Gneves looked at his daddy with dark expression and was about to speak when Gwyneth suddenly interrupted him, coming from behind him. Honey, I've prepared a suit for you to wear, masayang wika ni Gwyneth na pinagulong ang wheelchair sa kanyang tabi. Walang makikitang ekspresyon sa mukha ni Gneves ng mga sandaling iyon habang nakatingin sa dalawa. The engagement is cancelled. Hindi ba yon na ipaliwanag sa inyo ni Mr. Miller ng malinaw? Nang marinig iyon ay otomatikong nagdilim ang anyo ni Kennedy. Engagement is no joke, Hijo. Now that everything is ready, do you want the guests to laugh at us?
Dalian mo na at magbihis dahil parating na ang mga bisita. Then if did you arrange this marriage if you knew it was no joke? Nanunuyang tanong ni Knaves sa kanyang daddy. Hindi ako magpapakasal. And if you don't want to be a laughingstock in front of the guests, cancel this engagement. Hindi ako magpapakasal. And if you don't want to be a laughingstock in front of the guests, cancel this engagement. Nang marinig ang salitang iyon mula kay Knaves ay otomatikong namula ang mga mata ni Gwyneth at saka naiiyak na nagsalita, "Honey, ano bang sinasabi mo? Walang kwenta ang mga sinasabi mo," galit na saad ni Kennedy sa kanyang anak. "You came to me and said you wanted to marry Gwyneth. But in a flash, you suddenly changed your mind and didn't want to get married." My mind was not clear at that time so agreed just to fulfill Gwyneth's wish, malamig na saad ni Knaves. "But now I've come to my senses. I no longer intend to keep that promise." Sa galit ni Kennedy sa katigasan ng ulo ng anak, ay malakas niyang naihampas ang tungkod sa marmol na sahig. "It's not up to you to decide. If I have to tie you up now, I will." Hindi nagpakita ng takot si Knaves sa kanyang ama ng mga oras sa iyon. Sa halip puno ng determinasyon ang kanyang mga mata habang nakatingin sa matanda. "All these years, I have never disobeyed you, Dad. I followed everything you wanted and took care of Gwyneth like a little sister. Kaya alam kong alam mo na wala akong romantic feelings para kay Gwyneth. Please don't force me. Love is not important, Hijo. Have you ever seen a wealthy person get married because of love?" Anang Kennedy na bahagyang bumaba ang tinig sa kabumaling kay Gwyneth na may paghanga. "Besides, si Gwyneth ang nababagay sa'yo, Hijo. Kahit nasa wheelchair siya, alam kong kaya pa rin niyang ibigay ang lahat para sa'yo. In fact, I personally arranged this engagement party, so please don't embarrass her in front of the guests." Lumapad naman ang pagkakangiti ni Gwyneth dahil sa papuring narinig. "Don't say that, Uncle. Wala naman po akong masyadong ginawa," anang Gwyneth na kunwari ay nahihiya. Marahan namang umiling si Kennedy sa babae. "I saw all your contributions to this party, Hija. So after this engagement, rest and take care of yourself and prepare for the birth of his future grandchild," nakangiti pang saad ni Kennedy kay Gwyneth. Nang matapos sabihin iyon ay bumaling naman ito kay Knaves na madilim pa rin ang anyo habang nakatingin sa mga ito. "You're the one who came to me and begged me to marry Gwyneth. So stop being stubborn and change your clothes." Mag-uumpisa ang party ng eksakto 8:00 ng gabi, matigas na utos ni Kennedy sa anak. Nanigas ang panga ni Knaves habang nakatingin sa ama. Niwala man lang itong pakialam sa nararamdaman niya at ipinipilit pa rin ang gusto. "Di mo ba sinabi kay Dad kung ano ang usapan natin noon?" Malamig na tanong ni Knaves kay Gwyneth. Sasagot sana si Gwyneth sa tanong na iyon ni Knaves, pero naudlot iyon nang muling magsalita ang lalaki. "When you offered to donate your liver to Dad, promised to marry you. But our agreement was that we would never actually get married and that you would only use my name. There was also no agreement that we would live together as husband and wife and have children," pagsisiwalat ni Knaves na ikinagitla ni Kennedy. "Isa pa sa kondisyon na sinabi mo ay bigyan ng Dawson Group ang kumpanya niyo ng mga projects. Di ba ikaw ang may gusto niyan?" Biglang naglaho ang ngiti sa mga labi ni Kennedy matapos marinig ang mga iyon. Hindi niya inaasahan na may ganito palang kasunduan ang dalawa. All he wants is for Knives to get married and have a child. So that in case he doesn't obey him, he still has a grandson to discipline. Tumingin si Kennedy kay Gwyneth. "Is that so?" tanong niya. Bakas naman sa mukha ni Gwyneth na hindi nito nagustuhan na nasiwalat ang kasunduan nila ni Knaves. "Yes po, Uncle, pero kusang loob akong nag-donate ng liver ko, hindi dahil may hinihintay akong kapalit. At that time, our company was almost bankrupt, so Daddy said, should ask Knives for help. And all the profits from the projects that Knives gave to our company, we will give to you as a dowry for our marriage." Lumambot ang ekspresyon ni Kennedy nang marinig ang katwiran ni Gwyneth. "It's okay, Hija. Naniniwala akong magiging mabuting asawa ka at ina sa future. So go ahead, prepare for the engagement." Lihim namang napangiti si Gwyneth. Kahit kailan ay madali talagang makipagkasundo kay Kennedy Dawson, dahil ang tanging importante lang naman sa matanda ay ang kamayaman nito at ang magiging salinlahi nito.
Umangat naman ang gilid ng labi ni Gnave sa kanyang ama. All she wants is to be part of our family status. Do you still want me to marry her, Dad? Pansamantalang natigilan si Kennedy pero maya-maya rin ay nagbalik sa wisyo. Never mind. Let's focus on the engagement first and talk about other things later. Di na kailangang pag-usapan pa mamaya dahil lilinawin ko na to ngayon, sa halip ay sagot ni Gnave na hindi nagpatinag. Naniningkit ang mga mata niya habang nakatingin kay Gwyneth ng mga sandaling iyon. Tulad ng sinabi ko, hinding-hindi tayo magpapakasal. And if I have to do something else to stop this, I will. You know I will do it when I say so. Is that okay with you? Puno ng panunuyang tanong niya kay Gwyneth. Muling namutla ang mukha ni Gwyneth matapos marinig ang salitang iyon mula kay Gnave. Gayon din si Kennedy na biglang nangitim ang mukha na animoy kinakapos ng hininga dahil sa matinding galit. Doesn't this mean that even if they use some means to get Gwyneth pregnant, his son will abort the child? Sa galit ni Kennedy ay inabot niya ang anak at kinuwelyuhan. I think you've completely fallen for that lowly woman. I'm telling you, even if die, I will never accept her. I'm an adult, Dad. Don't need your permission to be with whoever I want. Matigas na sagot naman ni Gnave sa ama na may mababasang determinasyon sa mga mata. Nagpupuyos na sa galit ang dibdib ni Kennedy dahil sa pagsagot-sagot sa kanya ng sariling anak. Kaya nang mahawakan niya ang gintong candle holder na nakapatong sa mesa ay ibinato niya iyon kay Gnave na nagsanhi ng maliit na hiwa sa pisngi nito. Wala kang utang na loob. Talaga bang tuluyan ka nang nabaliw sa babaeng iyon nang gagalaiting sigaw ni Kennedy? Please stop it, honey. Don't argue with Uncle, natatarantang awat naman ni Gwyneth, at saka wala sa sariling napatayo sa wheelchair kahit na hindi pa niya kaya para lang mapunasan ang dugong nagmumula sa pisngi ng binata. Subalit hinawi lang siya ni Gnave at iniwas ang mukha dahilan para muli siyang mapaupo sa wheelchair. Nang makita ang ginawang iyon ni Gnave ay lalong sumidhi ang galit sa dibdib ni Kennedy. Do you still consider me as your father? Nanlilisik ang mga matang tanong niya. Malamig na tiningnan ni Gnave sa mga mata ang kanyang daddy. I respected you before, but Kavi, are you doing this? You forced her to resign from her job and threatened her to divorce me. Di ba nag-usap na tayo na sa oras na pakialaman mo siya, hindi ako magpa-file ng annulment? Kung ganon, wala kang balak na hiwalayan siya, tanong ni Kennedy na kasing talas ng agila ang mga mata. Yes, walang pag-aalin lang ang sagot ni Gnave. Lalaine is my wife. I will never let anyone touch her. Lalaine is my wife. I will never let anyone touch her. Napalitan ang madilim na anyo ang kaninang nag-aalalang mukha ni Gwyneth matapos marinig ang pag-amin na iyon mula kay Gnave. Hindi niya akalain na maririnig iyon mula sa bibig nito. Wife? Kung ganon, ano ako para sa kanya? Iyon ang tanong na umuukil-kil sa isipan ni Gwyneth. Gnave promised to marry her, but Kavi, does he consider Lalaine his wife? Nakaramdam ng galit si Gwyneth ng mga sandaling iyon at palihim na ikuyom ang mga kamao. No way! She should be the only woman in Gnave Dawson's life. She alone has the right to be his wife and no one else. Ingrato, galit na sigaw ni Kennedy sa kanyang anak. Kung nabubuhay lang ang mommy mo, tiyak na hindi niya papayagan ang ginagawa mo. Alam na alam ni Kennedy na ang kahinaan ng kanyang anak ay ang mommy nito, kaya sa tuwing kailangan niyang palambutin ang anak ay ito ang ginagawa niyang sangkalan. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ito gumana kay Gnave. Don't bring mommy into this conversation, mataas ang boses na pagbabanta ni Gnave. Di mo na rin kailangang magpanggap na ulirang ama sa harap ko dahil lalo lang akong naaasiwa. Bakas naman ang pagkasurpresa sa mukha ni Kennedy nang marinig iyon. What nonsense are you talking about? Clueless na tanong niya sa anak. Isabella Lee, tiimbagang nawika ni Gnave na ikinabigla ng kanyang daddy. Hindi akalain ni Kennedy na matutuklasan ng kanyang na mayroon siyang mistress. Hijo, nagkakamali ka ng pagkakaintindi. Subalit hindi na niya naituloy pa ang pagdepensa sa sarili dahil kitang-kita niya ang disappointment sa mata ng kaisa-isang anak. Ang ina ni Gnave na si Heather ay ulila at mula sa angkan ng pinakamayamang pamilya sa Luzon. Maganda ito at angat sa lahat ng kasing edad nito, kaya naman lahat ng atensyon ng mga kalalakihan ay nakatuon sa babae. Subalit ang lahat ng mga iyon ay interesado lang sa yaman ni Heather na minana niya mula sa mayamang pamilya.
Sa huli, hindi inaasahan ng lahat na ang simpleng si Kennedy Dawson na mula sa simpleng pamilya ang mananalo sa puso ng babae. Matapos may panganak si Knives, wala nang plano pang mag-anak muli si Heather, kaya naman para maalis ang agam-agam sa isipan ng kabiyak, ay sumailalim sa vasectomy si Kennedy. Ang vasectomy ay isang paraan upang hindi na muling makabuntis pa ng babae ang isang lalaki sa pamamagitan ng isang operasyon. Ginawa iyon ni Kennedy para ipakita kay Heather ang kanyang loyalty. Dahil sa tulong ng bilyon-bilyong yaman ni Heather ay nagawa ni Kennedy na maging matagumpay sang sariling kumpanya, habang si Heather ay nanatili na lang bilang housewife. And not long after, an accident happened to Heather that caused her to pass away at the age of 35. Nasaksihan ni Knives kung gaano kamahal ng mga magulang niya ang isa't isa simula noong nagkaisip siya, at dahil doon ay naging mataas ang pagrespeto niya sa kanyang daddy sa paglipas ng panahon. Para naman kay Gwyneth naman na nag-donate ng atay sa kanyang daddy noong nagkasakit ito, inalagaan niya ito at itinuring na parang pamilya. And to repay his debt to the woman, he promised to marry her. Pero bago siya magpunta sa China, nakarating sa kanyang kaalaman na nagkaroon ng kabit ang kanyang daddy. Lumalabas na noong nabubuhay pa ang kanyang mommy ay kung sino-sinong babae ang nilandi ng kanyang daddy. Pawang pagpapanggap lang pala ang ipinakita nito noon sa kanya at sa kanyang mommy. He also learned that his daddy attempted to have surgery to reverse his vasectomy, but it failed. Kaya nagpanggap na lang itong may pakialam sa kanya nang sa gayon ay makontrol siya nito, lalo pat iisa lang siyang anak. Sarkastikong tumawa si Knave sa ama. You're the one who always lets my mother down. Matapos sabihin iyon ay pumihit na si Knives at tinalikuran ang kanyang daddy. Tumigil ka, sigaw ni Kennedy sa anak. Subalit ni hindi man lang huminto si Knives sa paglalakad at hindi pinansin ang galit ng kanyang ama. Masamang-masama naman ang mukha ni Gwyneth ng mga sandaling iyon. Liwan ba talaga siya ng lalaki sa gabi ng kanilang engagement at hahayaang pagtawanan ng mga tao? No way! Naging matalim ang mga mata ni Gwyneth ng mga sandaling iyon, saka sinamantala ang kaguluhan. Kinuha niya ang maliit na thermos na naglalaman ng mainit na tsaa na kanina pa niya ihinanda. Nagsalin siya sa baso saka inabot sa matanda na nag-aalburuto. Calm down, uncle. Drink some tea first, see. Sa galit naman ni Kennedy ay nakaramdam siya ng pagkauhaw, kaya inabot niya ang tasa ng tsaa. Dahan-dahan niya itong uminom at nang matapos ay muli niyang inilapag ang baso sa mesa. Subalit ilang minuto lang ang nakalipas ay nakaramdam ng pagkahi, o si Kennedy. Magsasalita pa sana siya pero biglang umikot ang kanyang paningin ay nagdilim sa kanya ang lahat. Sir Kennedy, sigaw naman ng butler ng matanda saka natatarantang tumakbo palapit at inakay ang walang malay na si Kennedy paupo. Matapos niyon ay akma na sanang tatalilis paalis ang butler upang tumawag ng ambulansya, pero pinigilan ito ni Gwyneth. Ellie, don't you call the young master to come back instead? Bago magtungo sa Dawson residence ay nagpasya si Lalain na bisitahin ang kapatid niya sa rehabilitation center. May magandang balita naman kahit papaano tungkol sa kanyang kapatid dahil ang sabi ng doktor ay kumukurap-kurap na ito. Subalit bukod doon ay wala na itong ibang kayang gawin ni hindi ito nakakagalaw at nakakapagsalita. Ang sabi pa ng doktor, ang tanging magagawa lang nila ay maghintay ng himala para sa kanyang kapatid. Isa pa ay wala na raw saysay kung dadalhin pa niya ito sa ibang treatment facility dahil sa kapatid na mismo niya nakasalalay kung gagaling pa ito o hindi. Habang nakatingin si Lalain sa kanyang kapatid ay naalala niya ang kanyang panaginip. Nang musmus pa siya, marami ang nagsasabi na hindi niya kamukha ang kanyang pamilya. Pawang mga ordinaryo lang ang itsura ng kanyang mga magulang at kapatid, samantalang siya ay kasing puti ng labanos kung sabihin ng iba at kapansin-pansin ang kagandahan sa lahat. Sinabi ng kanyang nanay Ursula na baog ito, kaya malamang ay hindi rin niya totoong ang kinalakhan niya. Ampun kaya siya. Nang maalala ang kahindik-hindik at madugong panaginip ay naramdaman niyang nanayo ang kanyang mga balahibo. Ano kaya ang ibig sabihin ng panaginip na iyon? At sino kaya ang lalaki't babae na nakita niya sa panaginip? Bumuntong hininga na lang si Lalain saka pinagmasdan ang natutulog na kapatid. Kapatid man niya ito o hindi magbabago ang pagmamahal niya para sa kapatid. Marami na silang pinagdaanan ng kanyang kapatid simula musmos pa kaya hindi niya kayang abandonahin ito. May ilang oras ding nanatili si Lalain sa rehabilitation center para bantayan ang kapatid ay makipagkwentuhan,
kahit pa nga wala naman siyang natatanggap na response. Gabi na nang makauwi sila Lain mula sa rehabilitation at dumiretso kaagad siya sa Dawson residence. Nagulat pa nga ang housekeeper nang muli siyang makita, subalit hindi naman ito nag-alinlangan na papasukin siya. Nalaman din niyang hindi rin ipinaalis ni Knives ang kanyang fingerprint sa door lock simula noong umalis siya roon, kaya naman nakaramdam siya ng kakaibang saya sa kanyang dibdib. Nang makapasok ay kaagad na nag-aasikaso sila Lain. Naligo siya at kaagad dumiretso ng kama upang magpahinga. Subalit dahil ang usapan nila ni Knives ay hihintayin niya ito, kaya naisip niyang mag-drawing muna habang nagpapalipas ng oras. Ngunit isang text message ang natanggap niya mula kay Knives na nagsasabing huwag na siyang maghintay dahil hindi siya makakauwi. Umaga na nang magising sila Lain, subalit wala pa ring Knives ang dumating. Nakakabinging katahimikan lang ang sumalubong sa kanya ng mga sandaling iyon. Hindi rin mapakali sila Lain, at sa kanyang puso ay parabang may kung anong gumugulo. Kaya naman kahit hindi masyadong pinag-isipan ay nagpasya siyang umalis ng Dawson residence. Pero bago iyon, tinawagan muna niya si Mr. Miller at nagpatulong kung papaano magpa-schedule ng bisita sa Manila City Jail kung saan nakakulong ang kanyang ina-inahang si Ursula. May mahalaga lang siyang gustong itanong sa babae matapos ng pag-uusap. Dumiretso na sila Lain sa piitan at pumirma ng visiting form, saka dumiretso sa visiting area kung saan naghihintay si Ursula habang nakaposas ang mga kamay at may bantay na isang pulis. Nang makita sila Lain ay naging excited ang ekspresyon ni Ursula sa kulubot na mukha. Anak ko, mabuti naman at ligtas ka, bulalas kunwari ng may edad na babae na halos umabot sa tenga ang lapad ng pagkakangiti. Naikuyom nila Lain ang kamao matapos marinig iyon sa itinuring niyang ina. Bakit kung umasta ang babae ay parang wala itong ginawang masama sa kanya? Ganoon ba talaga ito kasama? Dalian mo na't piyansahan mo na ako. Gusto ko nang makalabas sa buwisit na kulungan na to, excited na saad pa ni Ursula, hindi pa man tuluyang nakakaupo sila Lain. Tahimik na naupo sila Lain sa harap ng babae at malamig ang ekspresyon na tiningnan ito sa mga mata. Di ba ang sabi mo, hindi mo ako anak? Nabura ang ngiti ni Ursula nang marinig iyon, subalit kaagad ding bumawi ng ngiti. Importante pa ba iyon? Ako pa rin naman ang itinuturing mong nanay mo, sagot ni Ursula. Kung ganon, saan ako galing? Sino ang mga magulang ko? Tanong nila Lain sa nagpupuyos na damdamin. Nang marinig iyon ay umiwas ng tingin si Ursula at saka bumaling sa kung saan. Mahahalatang ayaw nitong sagutin ang tanong niyang iyon. Kung ayaw mong magsalita, wala na tayong dapat pag-usapan pa, saad nila Lain sa kaakmang tatayo na at aalis nang biglang nagtaas ng boses ang matanda. Square nieta ka talagang babae ka. Huwag kang umalis. Sasabihin ko na ang totoo, awat ni Ursula sa babae. Muling naupo sila Lain at katulad ng dati, malamig ang anyo nito habang nakatingin sa matanda. Malayong malayo sa Lain na takot kay Ursula noon dahil sa walang habas nitong pananakit. Napulot ka lang ni Levi at dahil hindi ko naman siya mabigyan ng anak kaya inampon ka namin at inalagaan, sagot ni Ursula na masama ang mukha. Levi Aragon ang pangalan ng kanyang ama-amahan na umapon sa kanya. Si Luque, sino naman ang mga magulang niya? Muling tanong nila Lain. Anak siya ni Levi sa ibang babae, muling sagot ni Ursula sa galit na tono sa kainirapan siya. Saan ako napulot ni Tatay Levi sa kailang taon ako noong nakuha niya? Detalyado kung magtanong sila Lain, dahil kung posible pa ay gusto niyang mahanap ang totoo niyang mga magulang at malaman kung bakit siya nahiwalay sa mga ito. Inabandona ba siya? O nakidnap at naging palaboy? Kung inabandona siya ng mga ito, hindi niya mapapatawad ang mga ito. Pero sa oras na malaman niyang nakidnap siya, ay gagawin niya ang lahat para mahanap ang mga tunay niyang magulang. Isa pa, baka nag-aalala na rin ang mga ito sa kanya. Tila naman naubusan na ng pasensya si Ursula sa pagtatanong na iyon nila Lain, pero sumagot pa rin ito. May 5 o 6 na taon ka nang mapulot ni Levi sa kalsada ng Maynila. Sa Maynila kasi ang trabaho naming dalawa ng panahon na iyon. 5 o 6 na taon. Natuklasan nila Lain na wala siyang kahit na anong alaala noong ganoon ang kanyang edad. Gusto pa sanang magtanong nila Lain, pero naisip niya kung ilan ba ang totoo sa mga sinabi ng kanyang ina-inahan. Isa pa, ang Tatay Levi niya ang nakapulot sa kanya, kaya imposible na alam lahat ni Ursula ang mga detalye noong panahon na iyon.
Nang hindi sumagot sila Lain at malakas na kinalampag ni Ursula ang kahoy na mesa nang sa gayon ay magbalik sa wisyo ang babae. Ano na? Kailan mo ako ilalabas dito? Asik ni Ursula na tila inip na inip. Hindi na niya kaya pang magtagal sa kulungang iyon dahil pakiramdam niya ay mamamatay siya roon. Sa unang pagkakataon, nagtaas ng noo sila Lain sa harap ni Ursula at matalim siyang tiningnan. May usapan ba tayong palalayain kita? Puno ng panunuyang tanong nila Lain. Lumabag ka sa batas kaya hindi kita matutulungan, matigas na sagot nila Lain, puno ng katapangan ang tinig. Squared nieta kang babae ka. Bulalas ni Ursula sa kaakmang susugurin sila Lain, pero maagap itong napigilan ng mga pulis na nakabantay. Itigil mo yan, Ursula, matigas na sabi ng pulis dahilan para mahinto si Ursula sa balak gawin. Muling naupo si Ursula at saka tiimbagang na tumingin kay Lain. Kahit naampun ka, ako pa rin ang tumatayong legal guardian mo sa mga dokumento. Kaya kahit ibenta kita ay walang kaso. Hindi naman nagpatinag sila Lain sa galit na ipinapakita ng babae. Ayon sa batas, kapag ipinagbili mo ang isang tao para sa prostitusyon, pwede kang makulong ng 6 years hanggang 40 years. Magmumulta ka rin ng hanggang 5 milyon pesos. Siguro naman nasabi na sayo ng pulis ang bagay na iyan, saad nila Lain na diretsong nakatingin sa kaharap. Siyempre alam iyon ni Ursula, pero dahil hindi siya marunong magbasa at sumulat, hindi siya naniwala. At ngayong narinig niya ito kay Lain ay gusto niya itong sapukin. Pero kilala ni Ursula sila Lain. Alam niyang kahit matigas ang ulo nito, kaunting pagsuyo lang sa babae ay magiging malambot na kaagad ang puso nito sa kanya. Kung ganon, gagawa na lang ako ng kasulatan na humihingi ako ng tawad. Hindi ko naman sinasadya na gawin yon. Ikaw na ang pumirma, anak. Alam mo namang nahihirapan akong magsulat, mahinahong saad ni Ursula. Subalit na natiling matabang pa rin ang pakikitungo nila Lain sa babaeng matagal niyang inakala na tunay niyang ina. Tila ba tuluyan nang namanhid ang puso nila Lain sa mga kahayupan na ginawa nito sa kanya simula noong musmus pa siya. Wala nang kwenta ang kasulatan dahil sa bibig mo na mismo nanggaling ang lahat. Nakipagtulungan ka sa mga kriminal para ibenta ang anak mo. Makukulong ka pa rin kahit anong gawin mo, matigas na wika nila Lain. Hindi na nakapagpigil pa si Ursula matapos marinig ang mga salita na iyon. Nilundag niya sila Lain mula sa kinaupuan, subalit mabilis na kumilos ang mga pulis sa tabi ni Ursula at mabilis itong sapilitan na pinalabas na sa visiting area. Squared nieta ka. Wala kang utang na loob. Dapat pala noong maliit kapat napulot ka ni Levi sa kalsada ay sinakal na kita hanggang sa malagutan ka ng hininga. Wala kang kwenta, paulit-ulit na hiyaw ni Ursula habang binibitbit palayo ng pulis. Nanatili namang blanko ang ekspresyon nila Lain sa katumayo na at tumalikod. Ang totoo'y nang malaman niyang hindi niya tunay na ina si Ursula, ay mas naging palagay ang kanyang loob. Sa loob ng maraming taon na sinasaktan siya nito at hinahamak, sa wakas ay nagkaroon din ng kasagutan. Palagi siya nitong sinasabihan na minalas ito dahil ipinanganak siya sa mundo. Pero lumalabas na kaya ito minamalas ay dahil pinili nito ang maling landas. Habang naglalakad patungo sa sakayan, isang text message ang pumakao sa isipan nila Lain na naglalakbay ng mga sandaling iyon. At ganoon na lang ang gulat at kasiyahan niya nang mabasa kung kanino galing ang mensahe na iyon.